So, ayun, welcome ulit. Um, Magandang gabi ulit sa inyo lahat, November 2. So, continuation tayo ng kahapon. So, nag-end tayo sa mga ranking factors sa SEO. So, yun nga, ang pinakauna ay yung high quality content. So, sabi nila ang basa ay content. Pero hindi kasi us lang kaya content. So, ayan. Power of SEO content. So, yon central to effective SEO is high quality content. Ito yung backbone ng kahit anong strategy. So, kahit anong marketing strategy, nasa content talaga lahat. Mapa-email, social media, video, or podcast, kahit ano. Sa ano talaga, yung quality ng content. Di ba parang ayaw nating panoorin kapag pangit yung pinag-uusapan or pangit yung quality ng pagkakagawa, pagkakashoot, or ayaw nating panoorin pagka alam natin na hindi naman siya totoo or hindi naman chismis lang or naninira lang. Parang habol talaga natin mga tao yung quality. Quality na laman, quality na kalokohan. Ay, joke lang. Basta quality na mga content. So, ano ba yung content? So, ito yung any information or experience that are created and shared to engage an audience. So, pwede itong blog post, article, video, podcast, social media posts, infographics, and more. So, maraming klase ng content, pero pagdating sa SEO, sa pagdadrive ng traffic sa website, nag-focus sa blog or articles. Ano ba yung difference ng blog at articles? Yung blog, more on sa may touch siya ng personality or opinion ng nagsulat. Ah, yung article naman, ito yung mga mas mahaba, mas formal. Halimbawa yung mga sa news, mga article tungkol sa research, yung mga masyadong malalim, ito yung mga article. Yung mga blog, ito yung mga nasa 1,500 words or 2,000. Pero pag article, ito yung sobrang haba na sobrang dami ng tinlalakay. Or, so yun. Kasi dati, akala ko magkapareho lang yung blog and article. So, yun yung distinction niya ng blog post at ng article. So, ayun. Bakit nga ba vlogs? Why vlogs? So, ayun. Why vlogs? Kasi marami ng data nagpapatunay na itong itong vlogs ay drive traffic. Malaki tulong sa SEO. So, yun nga, according sa HubSpot, ay website with vlogs have 434,000, ay, 1,000% more, yun, sorry, more index pages than those without vlogs. Siyempre, yung mga hindi nagwa-vlogs, ano yung index ni Google? Ano yung crawl niya? Ano yung makikita niya? Kung title lang yan doon or name lang na website. So kapag walang gaanong laman yung website, malaki yung chance na matabunan lang siya sa SERP or sa search engine results page. So, yun nga, ito pa, 70% na consumers ay natututunan yung about sa or nakikilala yung isang company through articles or blogs kesa sa ads. So, at ito pa, yung pinaka gusto ko dito na yung blogs daw ay sorry, fifth most reliable source
for acquiring online information, with 77% of internet users actively reading them. So kayo ba, nagbabasa ba kayo ng blogs? Nagbabasa Minsan ko. po. Ah, Minsan po. pagka may ni-research, no? Ah, Opo. pwede kasi News. yung vlogs, yung mga simple lang na how to turn off computer, how to how to how to delete ganyan-ganyan, how to open ganyan. Kasi magul kayo na may mga tao pa lang nagsusearch sa mga ganung bagay. Lalo na syempre yung mga matatanda na, yung mga hindi naman techie. Um, at merong gumagawa ng mga ganong content kasi nakita nila na ito yung mga keywords na hinahanap ng mga tao na how to how to fix ganyan-ganyan, how to open, yung mga paano ba yung gagawin pagka na-restrict ganyan or di makita sa yung mga pages. So may mga ganon na naghanap. So ang dami pa rin nagsusearch sa online at yung vlogs sobrang nakakatulong. So pag nakita ni Google na ikaw ay nagbibigay ng makabuluhang information sa mga nagsa-search, i-recommend ka niya. So, isa pa to, ginagamit din yung blogs para yung mga buyers, pagkatapos nilang mabasa yung isang article or isang blog, mako-convince sila na bumili dun sa product or service ng isang company dahil sa nabasa nila. So, yan, wait lang. So, yun. Why use blogs for SEO? Blogs are a key part of SEO strategy dahil dito sa blog, doon kayo nagpupuno ng mga gumagamit ng mga keyword. Hindi naman yung pinupuno na i-stop mo na lang kahit saan. So, bawal yon keyword stuffing. So, gumagawa ka ng valuable. Yung makakatulong sa mga naghanap ng information sa Google. So, yun. Bakit vlogs? So, naiintindihan niyo naman. Alam ko naiintindihan niyo yan. So, what drives the power of SEO blog content? So, ito nga yung sabi ko kagabi, ang foundation ng SEO ay keywords. So, kung wala kang keyword na gagamitin or hindi mo, halimbawa, hindi mo inayos yung paggamit ng keyword, parang yung iba kasi gusto lang nilang gawa ng content dahil base sa gusto nila. So, ganun daw kung gawa ng content dati. Kung ano yung gusto ko lang. Pero mali pala. Hindi pala yung gusto ko dapat. Kung ano yung hinahanap ng tao. Dahil kung yung gusto ko lang, ako lang babasa nun. Konti lang. Pero pagka yung hinahanap ng tao, yung bibigay mo, ito yung magbibigay sa'yo ng traffic or ng views. So, yon. Dahil nga sa ang keyword, ang foundation ng SEO, merong mga types of keywords. So, ito yung short tail keywords. Ito yung isa-isa lang or dalawang words na phrase. Halimbawa ng keyword, ng short tail keyword, coffee. Ayan, yung mga ganyan. Ah, exercise, yung mga one word lang. Pag long tail, ito na yung may mga, di ba, may mga taong nag-search ng, example, ayun nga, how to start a blog, how to ganyan-ganyan. Ako, ganun ako yung search. How to ganyan-ganyan-ganyan. May mga, kahit sa YouTube, ganun din tayo na. Tapos, kapag ginawa mong title or ginawa mong content, yung mga keywords na yun, syempre,
pwedeng i-recommend ng Google yung ginawa mo. So, next na type ng keyword ay yung local keywords. So, ito yung if your business operates in a specific geographical area, local keywords can help. So, ano ba yung example ng local keywords? Sa mga nagawan ko, local keywords, ito yung mga, halimbawa, real estate agent Las Vegas, mga ganon. Kasi may mga naghahanap ng real estate agent sa isang lugar. Um, Halimbawa, plumbing services Philippines, plumbing services Caloocan, may mga nagtatype na mga ganon. So, dapat yung writer, yung content writer, mag-iisip ngayon ng paraan paano niya gagamitin yung real estate Las Vegas sa kanyang content. So, doon gumagana yung creativity at yung skill ng isang content writer pagka yung mga ganong mga klase ng keyword. So, ito, LSI keywords or Latent Semantic Indexing. So, ito nga, example nga dito, kung keyword mo ay coffee, ano yung mga LSI niya? Yung mga related sa kanya, yung espresso, latte, cappuccino, caffeine, brew, mga ganon. So, gets nyo naman yung tungkol sa keywords, di ba? So, hindi lang naman sa vlog ginagamit ito, helpful yung keywords sa e-commerce, sa mga pagkagumagawa ng mga product description, mga captions, ginagamit yung keywords. So, hindi talaga mawawala itong keywords. Dahil kung wala ito, hindi ka gagamit ng tamang keyword, hindi ka mahanap ng target audience or target market mo. So, ayan. Etong ginawa ko how to choose keywords, ito lang yung ginagawa ko. So, kapag nag-search kayo, maraming advice yan kung paano na choose ng keywords. So, unang-una, pagka binigyan ako ng client ng topic, uh, halimbawa, halimbawa, tungkol sa gantong bagay. So, mag-iisip muna ako, ano ba yung mga related dito? So, pwede ka mag-lista, i-type mo, igawa mo sa isang sheet, magawa ka ng listahan ng mga keywords na ano ba yung pwedeng hanapin ng tao na related dito. So, sumunod, kapag nakaisip ka na ng meron ka ng listahan, gumamit ka ng mga keyword research tool. So, ito na yung papasok yung mga keyword planner, Ahrefs, Surfer, SEMrush, mga ganyan. Pero, yun nga, ako ang ginagamit ko lang kadalasan, yung free research tool. Kasi, kung ayaw ng client ng free tools, sila dapat yung mag-provide ng tool na gagamitin. Siyempre, alam nga naman, ikaw ang gumastos para sa company niya. So, maraming libre online. So, pakita ko mamaya. So, ito yung Google Suggest. Ano ba yung Google Suggest? Yung Google Suggest, ito yung di ba, pagka nag-search ka sa Google, yung unang lilitaw na page, habang nagtatype ka, may lumalabas na mga words. Ano ba yung mga sinasuggest niya? Halimbawa, nag-type ka na, how to fix cellphone, how to fix, how to fix broken, ganyan. Pag habang tinatype mo siya, nagsasuggest na si Google. Kasi yung mga sinasuggest ni Google, kadalasan, ito rin yung mga sinesearch ng tao. So, pwede yung tignan kung ano ba yung sinasuggest ni Google and then isama nyo sa listahan nyo para magka-idea kayo
ano ba yung magandang keyword na i-target ko? Ano ba yung mga term na pwede kong isama sa content? Ano ba yung mga question na dapat kong sagutin? So, eto, tingnan mo kung gaano karami yung search volume at yung competition. So, dapat pala ipakita ko ng wait lang ah. So, ito, um, pagka yung mga free lang, yung keyword planner, wait lang ah. Sumasakit ang ulo ni Ari Lloyd. So, yan. Yung Google Keyword Planner, libre lang to. Basta gagawa ka ng account. So, pagka nandito na kayo sa website, ito, discover new keywords. And then, click nyo lang yan. So, yun. Example, hanapin natin, SEO for, ay, sorry malabo na. For beginner. So, yan. Pwede niyo balitaan kung ano location, ganyan. So, halimbawa, US. Ganyan, ganyan. Saan ba yung save? Ay, masave. I mean, paano ba i-hide tong ano na? So, yan. Nakikita niyo yung screen? Hello? Yes po. Yes Ah, po. so, yan. Pagka nakikita, ano ba tong harang na to? Sorry kasi malabo yung mata ko kaya ang laki ng screen ko. So, yan. Makikita niyo dyan ito, average monthly search. Ito, makikita nyo, 1K to 10K. Yung kanyang estimate. Ito yung search volume. Kapag ka ganyan, 1K to 10K, ibig sabihin, marami naghahanap. So, pwedeng maganda siya. Pero bukod sa search volume, tingnan nyo rin kung ano yung competition niya. So, katulad nito, low. Ibig sabihin ng low, hindi maigpit yung labanan dito. So, kasi pag nakalagay dito na high, ibig sabihin, ang dami ng gumagawa ng content tungkol dito. Pero ito, dahil low lang to, magandang gawa ng content to. SEO for beginners. Oh, actually, maganda itong mga to Pwedeng gawa ng content. So, ayan, makikita nyo yung mga binibigay niya na ideas. Ayan, tapos maganda, yung low competition dahil yun nga yung huli kong advice sa pagpili ng keyword, piliin natin yung low competition terms. Bakit yung low? Kasi nga, yun nga, sabihin, kaunti pa lang yung kalaban mo dyan. Low pa lang. Kasi pagka yung mga high na, yun na yung mga marami nang gumagawa ng content dyan. Ah, Gawa pa tayo ng iba. Halimbawa, paano ba palitan? Wait lang. Ayun, alam ko. Ayan, low pa rin.
So, maganda pa rin gawin ng content yung mga ganitong klase ng keyword. Ayan, yung mga houses for sale in Colorado Springs. So, nakita nyo ang dami, oh. Yung low and medium, okay pa yan. Ah, puro low and medium. Hanap tayo ng high. Ay, puro low pa rin. Low at medium. Isa pa. Ito high. Halimbawa ito yung mga high. Yung mga ganyan. Medyo mahirap na tong mahirap ka nang mag-rank dito kapag mga high na. So, bukod dito sa keyword planner, napakarami pang mga free tools online. Actually, hindi ko lang ma-access yung, alam niyo yung hot, ito yung the hot. Ito, ang daming SEO tool, pero hindi ko siya ma-access kasi kailangan mag-connect sa, ano eh, kailangan mag-connect sa LinkedIn ko. Ayaw naman niya mag-connect. Ayan, free SEO tools. So, yan, ang dami, oh. Um, SEO analysis, keyword research. Di ko lang kasi maano kasi kanina ko pa nilalagin. Ayaw niya. Ito, try natin kung brand. So, ito yung mga research ko dati. How to win a tender, for example. Sana gumana. Ay, yan naman. Bakit ayaw mo ka? Ayaw yun talaga kanina pa to. So, ayun. Ayaw niya. Ayaw niya, wag. So, ito naman, pakita ko naman yung sa ginagamit ko sa client. Ito, isang client ko. So, ito kasing server, ito ay paid. So, wala akong sariling ganito. So, ayan, ang lagi kong ginagamit, itong content editor. Dahil kapag nag-type ka, halimbawa, um, wala. Ayan, makikita niyo siya. Kapag kulay red, ayan, high yan. Pagka orange, medium. Syempre, pagka mas mahaba, yung mga konti lang yung di siya masyadong, hindi ka mahihirapan mag-rank. So, ito yung volume niya. Ito lang yung search volume niya sa specific na lugar. Pero nag-iiba-iba yan kapag ginawa mong, bawa, United States, nag-iiba siya. Makikita mo, oh, puro mga haito, mga pulang-pula. So kapag ganyan, mas magandang, pwede mo naman siyang gamitin yung keyword, pero hindi ito yung focus mo. Ang piliin mo pa rin ay yung mga may low. So, ayan. So, pinakita ko lang naman sa inyo, pero mag-ano tayo, mag-activity tayo ng ganito. So, ito yung keyword research niya.
Hindi ko pwedeng galawin kasi to dahil malalaman. Oh, so, pakita ko na lang. Ito yung mga dati. Ayan, ganyan siya. So, makikita mo na ito yung keyword, tapos yung mga related, meron na. So, pwede mong gamitin yung mga related. Pipili ka na lang. So, yun yung overview sa keywords. So, madaming free tools online. Pakita ko lang si Google. Ito, example, coffee. Coffee prince. Ayan, makikita niyo, ito yung mga sinasuggest ni Google. Ah, Siguro may mga naghahanap dito. Pwede kang gumawa ng content tukol dito. So, bukod sa Google Suggest, maganda rin kuhanan ng idea itong people also ask. So, itong people also ask, yung mga question dito, madalas, dito kami kumukuha ng FAQ, yung mga frequently asked questions. Dahil, lately parang na-discover na malaking tulong sa isang vlog para mag-accumulate ng maraming traffic yung paggawa ng mga FAQ. Dahil nga ito yung mga tinatanong ng mga tao. So, yan. People also ask or PAA. So, mayroon pa rin dito sa baba eh. Ayan. Yung mga people also search for. So, magbigay din tayo attention sa mga gantong bagay kasi dito natin makikita na ito pala yung mga hinahanap ng mga tao. So, example, isa pa, ito, SEO writing for beginners. Makikita nyo, ito, nakalagay yung search volume. Ano lang to? Free tool. Gusto nyo, i-download nyo din yung Surfer. Andali. Sa ano yun? Search nyo sa Chrome extension. Ay, bakit ganun? Okay. Sa web store. Ayan, sa Chrome web store. So, i-search nyo lang yung Surfer. Ayan, keyword Surfer na extension. So, ayan, i-ano nyo lang, i-add to Chrome. And then, after that, yung mga search engine results page, magkakaroon na ng ganyan. Ayan, makikita nyo kung gaano karaming nagsa-search and then kung anong bansa. Mhm. Balik tayo sa SEO. Halimbawa ito, 30 lang sa Philippines. Pero kung baguhin natin yan, gawin natin Philippines. Wala. Walang Philippines. Wala Philippines dito. Australian na. Hindi, meron Philippines dito. Bakit? Wala rin lang Australia. So, walang naghanap sa Australia. Pero meron sa US. So, balik tayo sa US. So, merong 30 na search volume monthly. Monthly search volume sa US. So, ito free lang to. Pero syempre, pagka meron kang paid na tool, mas maganda syempre yung mga results na makukuha mo.
So, ito, sa extension na to, makakuha ka rin ng mga ideas, ano ba yung mga related dito sa keyword na to. So, ito makikita nyo, ayan, ayan siya. So, syempre, kapag free lang, hindi mo naman talaga makikita lahat. Yung makikita yung difficulty. So, yun. Meron 2,400. Wow. So, pwede ka mag-search ganyan. Tapos, i-search mo naman sa ibang tool. Kasi minsan ganun ako na nagsasabay, mix ko yung mga tool kasi iba yung results nito, iba yung result ng isa. Ayan, nakikita niyo naman. So, yun, I suggest na lagay niyo rin yung extension sa Chrome niyo. So, ito maganda siya. Sa Philippines, merong 100 to 1K monthly na nagsusearch tungkol sa SEO, content writers, writing assistant, ayan, low, SEO writing, SEO article writing. So, ayan, medyo baba itong 10 to 100. Sabihin, konti na lang yung mga naghahanap. So, iba wala ng data kasi wala nang, wala nang naghahanap ng keyword na yun. So, yun, para madagdagan, pwede kayong mag-add dito and then get results. So, explore niya lang. So, ayan, AI writer. Wow, malaki pala to. Magandang gawa ng vlog to. Actually, magandang content yung marami naghahanap yung best ganyan-ganyan, mga best top ganyan-ganyan. Kaya makikita niyo yung mga vlogs, parang kadalasan may mga top ganyan-ganyan. Best ganyan-ganyan, in ganyan-ganyan. So kasi nga, merong mga nagsasearch na mga ganon. So, ayun yung yung overview sa keyword research. So, pwede pa natin ito palalimin, pero gusto ko sana makita nyo kung ano yung ginagawa na naming SEO content writer. So, um, pakita ko lang paano ba paano ba nagsisimula yung wait lang, stop share ko mag. Nandiyan pa ba kayo? Baka may question kayo or Yes po. gustong malaman. Ay, wala akong camera. Ngayon ko lang laman. Opo, parang naghang kanina. Ah, Mm. ano ba yan? Nag-record pa naman. Tawa lang. Ayan, okay lang. Ayan. Gusto ko i-share paano ba yung process na kadalasan na ginagawa sa amin. Actually, nung nag-start ako, medyo ano talaga pagka sa simula nakakalito,
Parang nakakaba pagka new company ka na naman, bagong process, bagong mga kung ano-anong mga rules. So, ayun, pero kapag ka ang dami ko na kasing company na napagpalit-palitan, so, pagka ititingnan mo yung buo niya, parang pare-pareho lang pala. May mga iba-iba lang rules sa kanilang mga spelling, grammar, sa kanilang tone, sa paggamit nila ng mga words. Pero yung SEO practices, same pa rin. So, ayan, papakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo yung ibang ito na lang. So, nagsisimula yung, wait lang saan ba yun? Nagsisimula yung, yung trabaho sa pagbibigay nila ng content brief. So, yung content brief, nandoon yung kung anong topic, kung ano yung mga keywords na gamitin mo, kung anong focus keyword, nahanap lang ako ng ng sample na brief. Hindi pala to. Dami ko kasing diary. Huh? Ito. Ay, yung pindot. Ay. So, ito yung example lang, isang brief na binigay sa akin. So, ayun yung, minsan, minsan may client na masipag magbigay ng brief. Pero may client din na ang ibibigay lang sa'yo, topic and then keyword. Tapos, bahala ka na mag-isip ko anong laman, kung anong title, lahat-lahat. So, ayan. Ito, isang example ng brief ah tungkol sa ang topic na binigay niya ay tungkol sa mechanical plant or machinery guarding. So, ito yung isang client ko sa Australia. Ang kanyang mostly ng vlogs, ang vlogs ay about sa occupational health and safety. So, kaya mga ganyan tungkol sa safety in work, yung mga ganun-ganun. So, may suggest siya na kung ano yung title. Pero ako, binabago ko yung title. Depende kung ano yung magandang keyword na gamitin. Kasi sa pagdating sa paggawa ng title, ang gusto ni SEO, nasa bungad siya. Advisable na sa umpisa ng title, yung keyword. So, halimbawa, ang keyword nito ay tungkol sa machinery guarding. Gagawa ka ng way para yung machinery guarding, malagay mo sa una. Halimbawa, ang gagawin mo, machinery guarding, the importance in mechanical plants. Machine regarding a colon, the importance in mechanical plants, yung mga ganun. And then, ligay niya yung mga gusto niyang bagitin ko, yung mga ganyan. Ayan. May mga ganyan. Ito, masipag magbigay ng brief itong client ko na to. Pero, may iba na chat ka lang na mag-isip ka ng title,
Hindi, approve niya. Tapos pagka-approve, ay nagagawin mo na. Iba naman, bibigyan ko lang ang topic tapos ikaw maghahanap ng mga relevant keywords. Ano ba yung magandang keywords? So, ayan. But after ibigay yung content brief, kapag ginagawa ko na yung content, ano ba to? Bakit ano? Hmm. Kapag ano, nabigay na yung brief, ito yung sample lang mga nagawa ko na. Dito tayo sa 2024. So, ayan. Ito, sila yung naglalagay ng, naglalagay ng mga pictures. Pero itong lawan, so ako na yung nag-ayos. So, ayan, lagay ko kung ano yung search volume, kung ilan yung nagsusearch dun sa bansa, and then, ayan kung ano yung focus keyword. So, sa isang blog, may focus keyword na dapat 5 to 6 times mo siya mababanggit sa content. And then, yung mga related keywords, yung mga related sa kanya, pwedeng at least once mo nabanggitin sa buong content. So, ayan, dahil ito nga yung focus keyword, ito yung title na ginawa ko. So, workplace graphics in logistics sa mga ganyan. So, ito yung meta description, mamaya, nag-require din kasi yung mga ibang client na gawan mo ng meta title, meta description, and then dito sa client ko na to, isa sa requirement niya yung gagawan ko lang meta title, meta description, at saka i-optimize ko sa server. So, pakita ko itsura ng server. Ayan. Ayan siya. So, kapag nakikita nyo, ito yung paid to, paid. Pero magginagawa rin to sa loob ng website. Ito yung on-page SEO. So, after mo magawa yung content mo, ipe-paste mo ngayon yung content mo dito and then titingnan mo kung ano yung score niya. Kapag mababa pa yung score, i-optimize mo siya. Gagawa naman ng paraan para tumaas or mapunta sa green yung kanyang score. Katulad nitong average na dapat na score niya ay 59. So, pinaabot ko siya. Lagi, ang goal lagi ay paabutin mo dun sa green na part. So, paano siya papaabutin sa green na part? Halimbawa, nung una mong pinace, asaan lang siya, 40 or 30. Paano mo siya papataasin? Mapapataas mo siya kapag sunundan mo yung mga recommendation niya. Halimbawa, nakalagay. Ayan. Ito yung keyword at ito yung recommended niya kung ilang beses mo gagamitin. So, nakikita niyo naman yung mga keyword, marami. Ngayon, di ba gumawa ka na ng content, syempre magbabago yan kapag yung mga structure ng sentences mo or isipin mo saan ko ba ipaglalagay itong mga words na to para tumaas yung score niya sa server. So, ito yung on-page SEO. So, before i-publish, ina-optimize na dito sa loob ng tool na ito. So, pwede rin naman mag-optimize pagka nasa loob ka ng website. So, pinapakita ko lang sa inyo para may idea na kayo kung ano-ano ba yung mga ginagawa. So, ayan. Kapag okay na, ipapasa ko na, and then, ayun na, sila na yung magpa-publish.
Pero may client ka din na ikaw yung magpapapublish. Ah, katulad dito sa itong client ko na isa. Ito naman medyo itong safety culture ay safety culture. Sorry, ang dami. Hindi ko na. Ito ang example na ano yan. Lagi nagahang tong driving na to. Hello, guys. Ito. Bakit nagahang ka? Siguro dahil ang dami kong tabs. Di kasi ako nagtatanggal ng tabs para pagising ko ay naulit yung trabaho. So, pakita ko lang yung isa-isa kong client. Ito. Ito, example lang medyo medyo kailangan mong maintindihan kung paanong, paano yung process nila. So, ito yung brief. Ito yung focus keyword, air quality monitoring. So, ito, binibigyan nila kung ano yung mga related keywords, and then kung ano yung brief, kung ano yung gusto nilang ah i-ano mo, itakal mo sa content mo. And then, nagbibigay din ng reference, ganyan, and yung mga reminders. So, maganda yung brief na ganito kasi meron ka ng guide. Pero, minsan yun nga, may client na tamad. So, ayun, ito medyo medyo kailangan ng maintindihan yung process. So, ito pa lang yung kanyang content. So, ayan siya, pero kapag na ano na siya na publish, wait lang, manapin ko lang. Ayan, hanapin natin. Si Air Quality Monitor. Ay, wala ko pala. So, hindi ako yung nagpa-publish nitong, nitong mga vlogs dito sa client ko na to. So, kapag ka ganon, talaga mag-focus ka lang sa, ayan, diba? Kapag na-publish na, madali lang naman mag-publish dahil siniset up na yan or hinahanda na ng mga web dev kung ano yung layout ng blog. So, publish na lang ng publish. So, yan yung example ng published. So, ito, punta naman tayo meron kaming, dito tayo sa website namin. So, ito, meron kaming website. So, konti pa lang yung vlogs ko. Ito yung SEO Content Crafters. So, konti pa lang yung vlogs. Tik pa ulit na lalagyan. So, ito. Ipapakita ko sa inyo paano ba yung process pagka, halimbawa, may vlog ka na tapos pa-publish mo na. Kailangan, isa sa trabaho mo kay client ay mag-publish ng vlog. So, ito. Halimbawa, ayan, mag-publish siya ng isang vlog. Ito, kunwari ito.
publish ko na siya pero ipapakita ko sa inyo. So, ang focus keyword ko dito ay AI content. Ang search volume niya ay 1,000. So, 1,000. So, ayan na ito na yung laman niya. So, halimbawa, kunwari, client ko yung sarili ko. So, ayan, punta muna kayo ah, sa WordPress, sa login. Kadalasan, um, ito, kunwari, naka-login kasi ako kanina. I-log out ko muna. Ayan. Ito yung pagka nagpunta ka sa pinaka-login sa, halimbawa, ito, kadalasan ganyan. Nakikita niyo yung sa URL. Kadalasan ito yung website ng client and then WP dash login. So yan, sila yung magbibigay ng login mo, sila yung magbibigay ng access mo. So yan, kunwari, bigyan na ng client. Ito yung dashboard, ito yung makikita mo pagpasok mo. So kaming mga SEO content writer, ang ginagawa lang namin ay punta kami dito sa post and then yan, makikita niyo yung mga, ayan. Ibig sabihin to, itong mga green na siya, naka-optimize na. So, ito, hindi pa tapos. So, yun, yung sabihin na optimize na siya sa labo ng website. So, ano ba mga ginagawa namin? Halimbawa, gagawa tayo ng bagong post. So, yan. Add title. Punta tayo sa document, title. Ito yung kanyang title. Asan ba yun? Ito. Ay, ito ba yun? Hindi, no? Ito pala. So, yan. Makikita nyo, itong dito sa right side, so makikita nyo dito, ito yung mga ginagawa namin. Ah, Pipili ka kung saang category. Ah, pasok yung blog. Um, kung wala, pwede ka mag-add. Tapos, mag-add ka ng category. Halimbawa, artificial. Ayun na. Sa category. So, yan, pwede mo lagyan yung tags. Yan. Pero makikita niyo naman yung mga instruction. Diba? Ayan. Kaya kahit bago pala kayo na kapapasok niyo pa lang sa website, meron namang mga guide para di kayo maligaw. So, ayun. Sige, sige. Sige, Kevin. Bayad po ba yung WordPress account? O, o free Um, lang? Etong sa website namin, ano kasi ko nagbabayad ako monthly. So, nakasama na siya sa binili ko na domain sa Hostinger. So, ayun. Nasagot ko ba? Yes po.
Mm-mm. So, yun. Ginagawa namin, sinesave. Makikita nyo, ito yung, ang ginagamit na pag optimize, noong nagsisimula pa lang ako, ang ginagamit ko ay yung Yoast SEO. Ito yun, Yoast. Ah, ito yung, ito yung gamit ko dati. Pero, lumabas, mga ganyan. Lumabas si Rank Math. So, si Rank Math na yung ginagamit ko ngayon. Ito, si Rank Math. So kapag ka pinundit nyo yan, kapag ka plugin to sa loob ng website, dapat alam to ng mga web dev nyo or ng mga web dev team. Alam nila yan kung ano yung SEO plugin na gagamitin, kung rank math or use, depende rin sa client yan. So yan, tingnan nyo yung score, 2/100 pa lang. So, paano siya tataas? So, ito yung mga gagawin mo. Um, Snippet, ito yung snippet. Ito yung nakikita nyo kapag ka nag-search kayo. Ayan. Ito yung snippet. Pakita ko. Ayan. Ito yung snippet. Yung ganyan. Yung title and then yung meta description. Ito yung meta description. Dito ginagamit yung ginagawa, yung yan, yung ganyan. Doon yun, para doon yun sa snippet. So, balik tayo sa pag-edit. Bakit ba ito pupunta dito? Ayan. So, makikita natin na yung title, ganyan pa rin. Kailangan i-edit natin yung title. Dito part na sa snippet, ito yung meta title. So meta title kasi, pwedeng i-require ng client na kasama yung website name or yung company name sa meta title. Pero yung pinaka-title ng blog, ito lang. Pero pagka ilalagay nyo na sa meta title, lahat yan. So, yan, example. Yan. May suggest siya kung ilan. Ang suggest nito ng Google ay 60 hanggang 60 characters lang. Pero minsan, tandaan natin na ito ay guide lang. Guide lang itong mga SEO plugins. Hindi naman dahil sa laka 100 ka or 99 na score, magtatapon ka na, sir. Hindi siya ganon. Maraming factor. So, itong mga tool na to, itong mga ginagamit para sa pag-optimize ng content, ito ay guide lang para sa best practices for SEO. So, may mga client kasi na akala nila kapag na-optimize or score mo nasa 90, akala nila mag first page agad. So hindi siya gano'n. So ano lang siya, guide. So ayan, pwedeng may choice kayo para paikliin yung title, pwedeng alisin mo natin to. Ayan, mahaba pa rin. Paikliin natin, kunwari. Ayan, di ba? Kapag maikli na, ganyan na yung kulay niya. Green na siya. Kunwari lang yan So ito yung permalink, yung link ng blog. So ang suggest, nakikita naman natin sa baba, kailangan nandito yung iyong focus keyword. Ay, yung focus keyword ay yung AI content. Ito siya, nakikita pa rin sa link. So, itong description,
Ito na yung meta description. Saan ba yun? Close nga natin yun. So, yun. Gising pa ba kayo? Cinco Opo. po. Medyo, ano lang, nakakaantok. So, ayan. Meron, makikita niyo naman yung mga suggest niya. Katulad nito. Um, pwede yung pwede yung bawasan yung mga link para mag-green siya. AI content is conversion. Alisin natin. Dito sa link, kailangan walang space. Kailangan yung lang dash. Or pwedeng paikliin na lang. Ayan. Pagka mas maikli, na, green na siya. Pero mas maganda pag yung sakto katulad nito. So, yan. Ito naman, bakit, bakit siya 1 na lang, 160? Ayan, kailangan nandito pa rin yung kanyang keyword. So, kapag okay na, ayun na siya. Makikita niyo na yung preview niya. So, makikita niyo na dito na maayos na yung kanyang snippet. At ayun nga, tumaas na ng konti. Naging 5 na. Kanina 2, ngayon 5 na. Para mas tumaas to, lagay mo na yung focus keyword. Dahil kapag nalagay mo na yan, mag-intindihan na ng tool. Ayan, di ba? Nakita yung ang laki ng tinaas niya kapag nilagay mo na yung FA. So, 49 of 100. So, ito na, makikita nyo. Itong mga SEO tool, pinapakita lang niya kung ano yung mga guide mo. So, makikita niyo naman na kapag red pa siya, kailangan mo siyang gawin. So, ayan pa, content should be 600. Kaso wala pa naman dahil ano pa lang. So, ayun. Makikita niyo naman, ito yung guide. Gets niyo naman. Ito yung susundan niyo na kapag nagawa niyo na, magiging check na siya, tataas lalo yung score. So, yun. Save natin. Tapos punta natin yung isa na nakapublish siya. So, ayan. Nag-edit kami sa Elementor. Kunwari, ito yung nalagay mo na yung content. So, familiar ba kayo sa Elementor? So, kaya nga kapag nag-writer ka sa website, parang kailangan may knowledge ka sa website, sa kung ano-ano mga technical dyan, dahil mas gusto ng client na alam mong gawin lahat. So, etong Elementor, kaya maganda mag-edit dito. Kasi, ano siya, what you see, ano nga ba yun? What you see is what you get. Parang, hindi pala.
Tama ba? Parang kung ano na yung, kung ano na nakikita mo, yun na yun. Yun na yung magiging layout niya pagka na-publish mo na. So, ayan, punta natin yung SEO niya. So, ang score niya ay 73 of 100. Bakit kaya? It natin. Bakit kaya red to? Buti nga natin. Pwede kayo magdagdag ng keyword sa focus keyword para tumaas yung score niya. So, ayan. Nakalagay na kung ano yung mga, kung good job ka na ba, kung ano pa yung edit mo, nakalagay dyan. Link to external sources. Add internal links. Sige, Kevin. Yes po. May question po ako. Sige. Yung sa ranking po, napansin ko over 100 po. Pwede po ba lumampas doon? Hindi, no? Like for 101. Opo, ganun. Hindi, ang gaan lang siya. Ang gaan, over 100 lang. Yun na yung parang pinaka, ano niya, standard niya. Pero ano, basta green na siya, okay na ako doon. Di ko naman kailangan na umabot ng 99, ng 98. Pero syempre, kung mapapaabot mo ng 100, why not, di ba? Pero ang goal lang natin ay gawin natin green yung content, sabihin, optimized na siya. So, ayan, maglagay tayo ng internal link. Internal link, ito yung makikita natin, link niya yung ibang mga link sa link niya yung mismong website kung saan siya nakapublish. So, katulad nito, i-link natin yung landing page. Kapag ganyan, syempre, maghanap ka ng way. Ah, paano ko ba ililink yung aking website? Sorry, ang bagal ko mag-type. Kunwari, work with, ayan. Tapos, ililink ko dito yung sarili mong site. Tingnan natin yung kanyang SEO score. So, nasa na yun. Nasa na, nasa score. Di ka sagot ang web dev eh. Okay, balik na lang tayo sa save ko na. Ayaw niyo ba?
Okay. Hmm. So yan, tumaas siya ng 78. Kanina 73. So, tingnan pa natin kung ano yung mga advice niya. Ah, external, ano ba yun? Pagka external source, kailangan mag-link ka sa labas ng website mo. Syempre hanap ka, ano ba yung pwede kong lagyan na link? So, ito pala, pwede ko lagyan ng, ay, ano yan? Ayan. Pagka nagli-link kayo, kailangan yung mga credible sources. Ayan, link natin yung sa Google. So, yun. Tingnan ulit natin kung ilan na yung score. Bakit di siya tumaas? Ayan, maraming suggest si Rank Math, kung ano yung mga SEO tool. Ayan, gusto niya merong number, yung title, gusto niya merong power word. So, nasa inyo na yan kung susundin nyo. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman kailangan na, hindi naman kailangan na maka 90 kayo, ganyan-ganyan. Kasi, akin na, for me, okay na yung mga nasa 75 pataas. Okay na, basta minimum 75. So, yun yung mga trabaho namin. So, ito yung isang ginagawan ko na client. Konti pa lang yung vlog niya. So, yan. Ang kontrata naman namin dito, pati yung images sa akin. So, bukod sa publishing, yung content, image, akin din. So, ayan. Hindi naman ako web dev, kaya siya yung nagturo sa akin paano i-publish, paano yung process niya. So, iba-iba talaga, depende sa client. So, yan. Ah, ito yung isang sample lang na publish niya. So, yun. Pero, um, bibigyan ko kayo ng assignment. So, ano lang naman, 40-word research. So, gawa kayo ng isang sheet nyo ng keyword, keyword, keyword research na list nyo. Bigyan ko kayo ng pinaka-focus na topic, and then
bigyan niyo ako ng kung ano yung focus keyword at saka isang focus keyword at saka 5 related na keyword ideas doon sa keyword na yon. And then, um, doon keyword sa keyword list nyo, ilagay nyo kung ilan yung search volume at saka kung ano yung competition. Kung low ba, medium. So, syempre, ang gagamitin nyo yung mga nasa low competition. So, yun. Tapos, grabe tayo ng mga mag-research kayo ng kung ano mga tool and then pwede nyo rin lagyan ng halimbawa, pwedeng gawin nyo sa Google Sheet or sa Google Docs. So, ito, list na natin. Ah, bigyan ko kayo ng topic, tapos bigyan nyo ako ng focus keyword, isa, and then 5 related na keywords. Tapos, yung FK, ah, yung mga keywords, lagay nyo yung search volume at saka nagtagalog na ako. And search volume and yung competition. Kung low ba siya, kung medium. So, yun nga ang suggest ay dun tayo sa low and sa medium. And then, mag-suggest kayo ng possible topics na pwede niyong i-mention dun sa content. Halimbawa, dito na kayo, gamit na kayo dito ng Google Suggest or yung people also ask or titingin kayo kung ano ba yung mga trending, gano'n, gano'n. So, bigyan kayo ng topic. So, may topic ako kanina lista. So, ito, for next week naman to. And then, after meron na kayong ganito, sa next week, gawa tayo ng title. Title at saka meta description. So, ayun. Bigyan ko kayo ng topic. Siguro kay Joe, ito lang, isip ko lang ito kayo. Parang i-topic mo, ano ba yung difference ng digital marketing at SEO? So, ayun. Tapos ikaw na bahalang maghanap ng focus keyword, ano ang gamitin mo. Kay Kevin, ah, yan, nakita nyo ba yung screen? Yes po. Yes po. Gising ba kayo? Yes po. Yes. Galaw-galaw, exercise, makagutom na kayo, tagal natin. Sorry, hindi na tayo nag-break. Kay Kurt, gusto ko tungkol sa AI. Parang topic na meron akong listahan eh. Asan ba yun?
Ito, ito meron ako dito. Ito lang. AI for SEO. So, bahala ka lang kung ano kayang, ano kayang i-topic mo dito. Ay, sorry. So, ayan. Bigay kayo ng FA, tapos 5 related na keyword doon sa FA nyo. And then, lagay nyo kung ano yung search volume and competition. Pakita ko yung sample ng nakikita yung search volume and competition. Ito yung ginawa ko sa client ko noon. Natin. Keywords. Ay, hindi pala. Iba to. Sorry. May tanong po ako. Ilang Sige. suggest topics po? Ha? Ulit. Ilan suggest topics? Ah, ilang suggest topic. Siguro kahit at least two to three, ganun. Yung mga gusto nyo lang na pwedeng itakel or kung gusto nyo, four. Ganun. Depende sa ah, inyong ma inyong mas-search. Bakit di ka na makikita yung ano? Kaya, ayan, lalagyan ko siya ng search volume. Pwedeng gawin yung ganyan. Yung mga naka-green, ito yung mga low competition. Yung mga, parang lalagyan ko siya ng palatandaan na magandang gamitin itong mga keyword nito. So, ito pala, yung pinaka-green, siya yung pinakamagandang gamitin. And then yung light green, ito siguro yung mga, mga medium. Wait lang, hanapin ko pa yung iba. Hindi pa ito yun eh. Ayun. Ayan. Pwede yung gamitin yung gantong itsura. Ayan, oh. Lagay niyo yung keyword and then yung search volume niya and then kung ilan yung competition niya. So, yun. Ito ang ginawa ko to sa client. Iba-ibang iba-ibang tool yung ginamit ko. Ito galing to sa Google Keyword Planner. Ito Server SEO. Ah, so, ayun. Ayun. Sample lang to nung kung ano, paano nyo ayusin yung sa, pwedeng sa document or pwedeng sa Google Sheet, kayong bahala. So, ayun. Um, gising ba kayo?
Okay pa naman po. Ah, madali lang yan pagka naano niya. Ito pala, nagigets ko na unti-unti. Mga ganun. Ganito pala ginagawa. So, ayun, una-una, syempre, kailangan matutunan natin yung keyword research. So, yun, parang gagawa kayo ng content brief. Parang gagawa kayo ng content brief. So, ayun, i-copy ko din to sa group chat natin para, so, stop ko na. So, para makain na tayo ng dinner. Ay, bakit wala na naman akong camera? Ano ba yan? Makakainis naman to. Lagi na lang walang camera. May ribbon pa naman ako. Ayun na nga. Labo kasi nung sa laptop. So, eto lang. Sige. Ay, hindi. Mas mali lang ako sa isa. Yeah. Ayan. Sige, before tayo mag-end, let's end the prayer. Hindi, joke lang. Let's end. Sorry, nabibigla ako sa mga joke ko. Sige, mag magtapos tayo sa pakita lang kayo ng konti.